Testing natin kung malakas. Yun, ang lakas oh. Yung kulay amber, yung orange. Ang lakas niya. Ito yung sarapan mga parts oh. Oh. Napaka-solid yung pagka-orange niya. Hi mga parts, good day mga parts. Welcome ulit sa ating channel. Dito ulit gabi. Ngayon ulit ako mag-vlog ng gabi. Yan, para masubukan yung ilaw. Okay naman, okay yung ilaw mga parts, na pang park light lang naman to mga parts eh. Bali, ang pinalitan ko, goods pa naman yun, yung AES na LED, yung peanut bulb, parang gano'n. So ngayon, ito, ang brand nito, MSM brand, isa sa matitibay din gamitin. Same ng ng AES. Ang AES brand kasi na LED, magandang klase din. Sa sa mga peanut bulb, yung pang park light yan. Pwede nyo rin siyang gamitin sa signal light. Yan. Pwede gamitin yan. Kitang kita sa pader mga parts yung ilaw na kulay amber oh. Alam ko lang kung nakita sa camera mga parts. Kasi nung AES pa yung nakalagay dito, hindi makita yan. Although mukha siyang malakas pagdating sa video, parang halos parehas lang eh. Pansin ba? Dito sa bandang kanan no? Yan dito, bandang kanan. Kita yung pinaka-amber na kulay. Nagre-reflect talaga. Posibleng hindi pa tayo mapansin ito, sa daanan. Dati kasi may binili akong T15 din na bulb, pero hindi branded. Parang ginawa lang yung yung alam mo yung mga pucho-pucho na namumurahin. Ang downside ng nabili ko, although malakas din naman, kaso lang hindi siya steady yung ilaw niya pag sa park light. Nagkukurap-kurap mga parts yung ilaw na yun. So nag-decide ako na tanggalin siya yun, kasi pag may nagkukurap-kurap na LED, parang malapit sa pagiging short circuit. Pati sa dito sa sahig sa kalsada kita sa bandang baba sa unahan ng gulong. Ang lakas ng pagka LED niya. Sana lang tumagal din to, kasi may mga brand minsan na sa una maganda yan. Pero nasubukan ko na naman ng ang dual contact ko nga sa harapan sa may signal light. Ang dual contact ko MSM din ng ang brand niya MSM din ang brand niya. Maganda tong magamit ngayon para mas pansin talaga ako. Minsan kasi nagdadahilan yung mga sasakyan. So allowed naman siguro yan kasi park light naman yan, saka standard na kulay ang gamit natin, amber. Yan. So ewan ko lang kung di pa talaga tayo mapansin ito. Yan. Sa taillight ko rin nga pala, bali ang binili kong MSM, bali 4, 2 puti, 2 amber ang kulay. Reserva lang yung yung puti na binili ko, kasi just in case yan magka problema, meron pang pamalit. Yun, nakalipat din dito. Ang daming hassle kasi dito sa bandang kanan 14 volts pag tumatakbo, or 14.1 ganun. Ang downside pala ng paggamit ng ganitong mga LED bulb, ayan, buksan natin yung ilaw ko. Ang downside ng paggamit nito mga parts, malaki ang drop voltage mo pag in-open mo siya, kasi naka-steady lang siya
Yun. Pero basta hindi ano, basta hindi makakaba ng 12 volts, napakagaan pa yun. Ayan. May nakabukas yung MTL ko, ano, 13.4. Ayan. Pero okay naman yan. Sana hindi ma-wind noise, no? Kasi nagkakaroon ako ng problema minsan sa ano, sa audio ko. Oh, bakit problema sa audio nito? Yun nga, na-mention ko nung ano, last video ko, eh nagkakaroon ng, or nababasa siya pag vlog ako minsan na ulan. Kasi dito lang nakalagay sa may ano ko, sa may bandang chin, yan. Eh pag naulan kasi hindi ko naman tinotally close yung ano ko, yung visor ko, para hindi siya nagpapag sa loob. Siyempre may mga talsik minsan, kaya ganun. Woo! Grabe oh, lakas ng ilaw. Ang lakas pala ng park light ko. Oh, sinibak tayo. Bagay, hindi tayo nagmamabilis. Sakto lang tayo. Average. Woo! Ah, ang lamig ah. Oh, lamig talaga. Lamig men. Lamig mga parts. Lakas ng ilaw ni Kuya oh. Sana all may ganyang kalakas. Siya nga pala mga parts oh, nauuso na naman yung mga ano, yung mga roller type na mga relay. Wala namang masamang gumamit ng mga roller type na yun eh. Ang ano lang dyan yung downside na paggamit pag nasobrahan ka sa ano, sa relay, mas masyado kang maraming ilaw. Ano dyan eh, may drop voltage na nagaganap mga parts. Matinding ano, drop voltage ang nagaganap. Minsan hindi ring maganda kasi apektado yung wiring system niya mga parts. Yan, nagkakaagawan ng kuryente basta ganyan. Kaya kayo piliin nyo yung mag-wiring sa inyo, dapat marunong, hindi yung basta wiring lang. Kailangan marunong mag-balance, may balance nyo. Kumbaga, kahit buksan nyo lahat ng ilaw nyo, hindi siya magda-drop voltage ng ano, below 12 yan. Pinaka-safe yun na kung masyado kayo maraming accessory line. Dami yan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tuminto nga pala ako sa mga sa pag-wiring mga parts. Kung gawa ng mga diagram. Pag nasobrahan ka sa relay, hindi maganda sa motor mga parts. Mahihirapan yung isisilain yun, yun. Sa mga bago sa akin channel mga parts, kung meron ng mga bago, iniwasan ko na po yung paggawa ng mga wiring diagram. Yan. Baga, ibang method na po yung gamit ko. Hindi na ako gumagamit ng napakaraming relay. Yung mga ano, ruler type na tinatawag nila. Tapos kasi ang upgraded ngayon na ruler type ano eh, yung mini relay, mga denso relay, maliliit, yung mga electronic type na relay. Pero nang ano eh, ano ngayon eh, kasi nga ano, espasyo, mas maluwang sa espasyo pag yun ang kinabit niya. Pero para sa akin, ang pinagkaiba lang naman nun, ano eh, tawag ito mga parts, ang pinagkaiba lang nun, maliit. Pero yung drop voltage na sinasabi ko, pag napagsabay-sabay nyo, doon yung malalaman. Doon yung malalaman mga parts. Nakakawawa yung ACC line. Ang ACC line kasi natin, sa mga hindi nakakaalam, kung may bago man sa akin channel, ang ACC line po, ayun po yung linya ng kuryente na positive line. Na pag inon mo yung ignition key mo, doon pa lang siya magkakaroon ng power mga parts. Yun po yun. Yun. Kaya yung iba nasusunog yan eh, ACC line kasi. Bakit? Ang dami kasing load na mga relay. Ang daming nakasalpak na relay. Kumbaga, doon umaasa lahat sa isang relay, ay sa isang linya. Yung relay na yon, yung linyang yon. Yung relay pala umaasa sa nag-iisang linya lang. Para sa akin, di ba? Papansin mo, ACC line mo, sunog na. Ano, hirap na hirap. Pati yung charging system, hirap na hirap eh. Kasi
Nagpapacharge siya ng nagpapacharge eh. Dami naka-connect kasi sa ACC line natin yan. Dami. ECU natin. Yan. Vision coil. Dami. Kaya kailangan huwag kayo masyadong pabudol sa napakaraming relay. O huwag kayo magpabudol pala mga parts sa malalakas na ilaw. May limit yan mga parts. May computation ng amperahe sa wattage mga parts. May ano yan, may limit. Kailangan alam mo yung ang computation yan, amperahe tapos wattage. Hindi yan basta-basta. Kasi sa pagpapailaw ng mga ganyang mga parts, ng mga MDL natin, napakadali magpailaw niyan. Positive, negative. Ngayon naman nakita ko sa online, dami gumagawa pa rin ruler type na mention ko kanina, yung maliliit na relay. Yun ang ginagawa. Pero walang pinagkaiba yun sa ruler type na malaking relay na mga China brand, yung mga transparent. Walang pinagkaiba yun mga parts. Pagdating sa yung kainan ng voltahe ba, walang pinagkaiba yun. Pero kasing iba na gumagawa ng ruler type, lalo na sa mga keyless, gumagawa niya ng mga keyless, tapos nalolobat o madaling malobat yung mga motor nila. Yun. Sa akin naman, 5 years to 6 years kaya eh, yung stock na na battery kaya. Lang ang problema dito eh, basta may voltmeter kayo, okay lang yung monitor yung voltahe. Basta pag open nyo ng ignition key nyo, tapos nakita nyo below 12 volts na ang reading, hindi nyo pa ini-start, palit na kayo ng battery. Kahit na nag-i-start pa yan yung re-redondo para mapa-under yung motor, palit na kayo ng battery. Kasi kayo di mahihirapan dyan eh. Tapos pagdating sa mga brand, ang dami rin kasing mga brand na nagsalipa na ngayon, yung mga brand ng battery. Marami rin pinopromote yung ibang mga vlogger about dyan. Pero highly suggested. Di ko i-promote, pero sa experience ko na lang. Same din ng kung ano yung nakasalpak ng stock. Parang kung ano yung nakasalpak pa sa yung stock na battery, yun ang pinaka-the best na battery para sa motor. Kung ano man yung battery nakasalpak, kung sabi natin Raider, ano ba sa Raider? GS, mga ganyan. Naku, grabe siksikan dito. Makalusot kaya tayo dito. Yung park light nito sa harap ko, sa park light sa likod, ano siya mga parts, nakakonect siya sa power relay ng 87 ng relay. Doon siya nakakonect mga parts. Hindi siya nakaasa sa pinaka ACC line, kaya hindi hirap yung battery nito o yung pag nagkakarga. MSM na ganito na T15, pwede din naman gamitin kung wala naman kayo masyadong aux light na gamit, pwede. Pero kung may mga aux light kayo, malaki ang drop voltage na sigurado, kasi ang daming LED nito. Pero pwede siya, nasa inyo na lang yan. Ang motor kasi natin, hindi naman ready-made yan para sa mga accessories o sa mga aux light, sa mga busina. Hindi siya ready-made. Ang ginawa ko sa akin, ini-relay ko sila. Yan, naka-relay nga yung ko, naka-relay itong headlight ko nga, naka-relay. Sa power line ng relay, naka-relay siya sa 87 ang relay. Pero hindi hindi maraming relay yung tigi-isa, isang relay lang mga parts ang gamit ko. Yan lang. So yan lang siguro for today mga parts. Okay naman ang alam ta mga parts, sharing lang kung ano man yung kinabit ko dito. Yan. Kasi medyo nahihinaan ako sa sa ano ba to? Sa AES na ilaw. Wala pa kasi ako na-encounter na AES na ilaw na T15 na ganito. Pero okay ang AES matibay kasi hanggang ngayon buo pa yun eh.
yung peanut bulb na pang park light, buo pa eh. Pero MSM kasi nakitaan ko ng ganun eh. Yung iba kasi sa mga T50 na tawag to, mahinang klase, nabibili sa online, mumura. May hinahanap ko dun. Try nyo na lang kung gusto nyo i-try yung MSM, kasi yung dual color ko, MSM din ang yun eh, ang brand nun eh. Hanggang ngayon buhay pa yung MSM na ilaw. Pakita ko sa inyo mga parts pakita ko sa inyo mga parts, bago ko iputol tong video, yung itsura ng ilaw, tapos pag nakasabay yung MSM na dual color. Sa mga parts, ganyan ang itsura niya mga parts. Kita niyo ba? Stig, no? Malinis. Sa inyo for today mga parts. Salamat.